Alam niyo po ba na halos 60% ng kababaihan na higit sa 60 taong gulang ay nakararanas ng panunuyo ng ari, hirap sa pakikipagtalik at nabawasang pakiramdam? Karamihan sa kanila ay tahimik na tinatanggap ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paghinang ito ay hindi tiyak na mangyayari, na may mga partikular na hakbang na suportado ng agham na maaari ninyong gawin simula ngayon upang maibalik ang sigla, palakasin ang daloy ng dugo at muling pag-alabin ang inyong relasyon. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care o pag-aalaga sa mga nakatatanda. Mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga kababaihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, kalusugang sexual at kalidad ng buhay, lalo na pagkatapos ng edad 60. Hindi lang po ako narito para magsalita tungkol sa agham. Narito po ako para baguhin ang inyong buhay. Karamihan sa mga kababaihan ay iniisip na ang pagpapabuti ng kalusugang sexual pagkatapos ng 62 ay nangangailangan ng hormone replacement o mga lubricant. Ngunit ang totoo, maaari ninyong lubos na mapabuti ang daloy ng dugo at pakiramdam sa pamamagitan ng 7 simple, ngunit madalas na nakakaligtaang mga gawi sa araw-araw na karamihan ay hindi ninyo pa naririnig mula sa inyong doktor. Ang mga paraang ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong lakas, koneksyon, kumpiyansa at maging ng inyong kalusugan sa puso. Ang kalusugan ng inyong pelvic area ay isang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan. Kapag malayang dumadaloy ang dugo roon, malaya itong dumadaloy sa lahat ng dako. Sa gabay na ito, tutulungan ko kayong alamin ang 7 mahahalagang estratehiya para alagaan ang inyong katawan, suportahan ang malusog na sirkulasyon at muling pag-alabin ang paglalambing ng walang gamot, mga invasive na pamamaraan o hiya. Karapatan ninyong makaramdam na buhay ninanais at puno ng sigla anuman ang inyong edad. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe at itap ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga tip sa kalusugan ng kababaihan na idinisenyo, lalo na para sa buhay pagkatapos ng 60. Kung nakakatulong ito sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na gawing mas mahusay ang mga video na ito para sa inyo. Ngayon, simulan na natin sa pinakauna at marahil pinakamakapangyarihang hakbang na maaari ninyong gawin upang mapabuti ang daloy ng dugo ng natural ang paggalaw ng inyong katawan. At hindi ninyo kailangang tumakbo ng marathon. Isang simpleng pang-araw-araw na gawi lamang ay maaring magpabago sa inyong sirkulasyon at paglalambing pagkatapos ng 60. 1. Unahin ang pang-araw-araw na aerobic exercise. Kung may isang bagay akong paulit-ulit na nakikita sa aking pagsasanay, ito ay ang paggalaw ay gamot, lalo na pagkatapos ng edad 60. Sa katunayan, mayroon akong mga pasyente na pumasok sa aking opisina na may mga reklamo ng masakit na pakikipagtalik, mababang pagnanasa at pagkawala ng koneksyon sa kanilang mga asawa. Bago pa man namin pag-usapan ang mga hormone o paggamot, tinanong ko sila ng isang simpleng tanong. Gaano po kayo kadalas gumalaw? Karamihan sa kanila ay nag-aalangan. Hindi na po masyado mabdo, sabi nila. Ang ilan ay ilang taon nang hindi nakaranas ng mabilis na paglalakad. Ngunit nang gabayan ko sila na magsimula ng isang regular na gawain ng aerobic activity, kahit na kasing simple ng isang 30 minutong paglalakad, araw-araw ang pagbabago ay madalas na malaki. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at sa relasyon. Ang aerobic exercise po kasi ay hindi lang nagpapataas ng tibok ng puso. Ginigising nito ang buong sistema ng sirkulasyon, kabilang ang network ng maliliit na ugat na nagdadala ng dugo sa inyong pelvic region. Ang mga daluyan ng dugong ito ay napakasensitibo. Kapag napabayaan dahil sa pagtanda, hindi magandang pamumuhay o kawalan ng aktibidad,
Naninigas sila, kumikipot, at nililimitahan ang daloy ng dugo. Nagdudulot iyon ng panunuyo, pagbawas ng pakiramdam, at maging ng emosyonal na distansya sa mga intimong relasyon. Ngunit kapag ibinalik ninyo ang regular na paggalaw, binibigyan ninyo muli ng buhay ang inyong vascular system. Bumubuti ang inyong presyon ng dugo, nanunumbalik ang flexibility ng inyong mga ugat, at ang inyong endothelial function, ang manipis na lining sa loob ng inyong mga daluyan ng dugo na kumokontrol sa daloy ay nagsisimulang gumaling. Ito ay hindi lamang teorya, ito ay pisyolohiya. Higit pa rito, pinapalakas ng aerobic exercise ang produksyon ng nitric oxide sa katawan, ang molekula na tumutulong sa pag-expand ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo sa ari at clitoris. Ito ay parang sariling rejuvenation ng kalikasan, ngunit mas ligtas, mas matagal, at walang mga side effect. At ang mga benepisyo ay hindi limitado sa pisikal na pagkasigla. Madalas na iniuulat ng mga kababaihan ang mas malinaw na pag-iisip, mas malalim na tulog, mas magandang mood, at isang panibagong sigla sa kanilang mga relasyon. Kaya ano ang maituturing na aerobic movement? Hindi ito kailangang maging gym membership o pagsasanay para sa isang karera. Ang mabilis na paglalakad sa inyong lugar, magaan na pagbibisikleta, paglangoy, o kahit pagsasayaw sa inyong sala ay sapat na. Ang mahalaga ay mapabilis ang tibok ng inyong puso at gawin ito ng tuloy-tuloy mas mainam 30 minuto sa isang araw-simpa-araw sa isang linggo. Isa sa aking mga pasyente, si Susan, edad 67, ay sinimulang maglakad kasama ang kanyang asawa tuwing umaga sa kanilang village sa Quezon City. Sa una, para lang suportahan ang kalusugan ng kanyang puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang hindi inaasahang nangyari. Nagsimula siyang makaramdam ng mas maraming enerhiya, hindi na masakit ang pakikipagtalik, mas naging kumpiyansa siya, mas bukas sa emosyon, at bumalik ang kanilang paglalambing sa paraang hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon. Para kaming bumalik sa edad na 40. Sabi niya sa akin na may pag-asa sa kanyang mga mata. Iyan ang kapangyarihan ng paggalaw. Ito ay simple, libre, at lubos na epektibo. Ngunit kailangan ninyong magsimula. Kailangan ninyong piliin ito kahit sa mga araw na masakit ang inyong mga kasukasuan o mababa ang inyong motibasyon. Dahil bawat hakbang na inyong ginagawa ay hindi lamang nagdaragdag ng taon sa inyong buhay. Nagdaragdag ito ng buhay sa inyong mga taon. At higit sa lahat, ibinabalik nito ang pisikal na koneksyon na maaring tahimik na naglaho sa paglipas ng panahon. Kung handa na kayong kontrolin ang inyong daloy ng dugo at paglalambing, simulan sa pamamagitan ng pagsusuot ng inyong sapatos bukas ng umaga. Hayaan ang inyong mga binti na dalhin kayo pabalik sa sigla, isang lakad sa bawat pagkakataon. At kapag nagsimula na kayong gumalaw, may isa pang susi sa pag-unlock ng mas mahusay na sirkulasyon at paglalambing. Ito ay kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Dahil ang tamang pagkain ay hindi lamang nagbibigay lakas sa inyong katawan. Maaari rin nitong pagalingin ang inyong mga ugat at pag-alabin ang inyong pagnanasa. Tingnan natin. Kung narito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento. Gusto kong malaman na kasama ko pa rin kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na mahalagang hakbang. 2. Yakapin ang isang diet na mabuti sa puso at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Isa sa mga pinakanakakaligtaang katotohanan na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente ay ito: kung ano ang inyong kinakain ay lumalabas sa inyong mga daluyan ng dugo at sa inyong silid tulugan. Kapag ang mga babaeng higit sa eksinto ay lumalapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa mahinang sirkulasyon, kawalan ng pakiramdam, o humihinang pagnanasang sekswal, ang unang tinitingnan ko ay hindi ang kanilang mga hormone o gamot. Tinitingnan ko ang kanilang plato.
Dahil ang totoo bawat subo ninyo ay maaaring nagpapasigla sa inyong daloy ng dugo o lumalaban dito. Ang karaniwang pagkain ng Pinoy na mataas sa processed foods, asukal prito at saturated fats ay bumabara sa mga ugat, nagpapa-inflama sa tissue at unti-unting sumasakal sa mga daluyan ng dugo na kailangan para sa inyong sexual response. Ang parehong pagkitid na humahantong sa atake sa puso at stroke ay madalas na unang lumalabas sa pinakamaliliit na ugat tulad ng mga nasa pelvic region. Ngunit narito ang magandang balita, ang pagkain ay maaari ring maging isa sa mga pinakamakapangyarihang anyo ng gamot. Nasaksihan ko ang mga kababaihan na ganap na binago ang kanilang paglalambing sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak at matalinong pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na gawi sa pagkain. Ang tinutukoy ko ay tunay at napapanatiling pagkain na nag-aayos ng mga endothelial cell, nagbabawas ng pamamaga at nagpapataas ng nitric oxide na tumutulong sa pagluwag ng mga daluyan ng dugo na sumusuporta sa natural na lubrikasyon at pakiramdam habang nasisigla. Kaya ano ang dapat ninyong kainin para maibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin ang inyong koneksyon? Mag-focus sa mga sariwa at buong pagkain na mahal ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang mga madahong gulay tulad ng kangkong malunggay at spinach ay puno ng nitrates na natural na nagpapalakas ng nitric oxide. Ang beets ay isa pang himalang pagkain mayaman sa mga compound na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapahusay ng pagkasigla. Ang mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng salmon sardinas at maging ang ating lokal na tuna o galunggong ay sumusuporta sa malusog na kolesterol at nagpapababa ng triglycerides na pinapanatiling makinis at flexible ang inyong mga ugat. Magdagdag ng ilang malusog na taba mula sa mga avocado, olive oil at walnuts at ang inyong buong cardiovascular system ay magsisimulang huminga muli. Naaalala ko ang isang babae na nagngangalang Margarita, edad 70, na pumunta sa akin matapos siyang magsimulang umiwas sa pakikipagtalik sa kanyang asawa. Akala niya ay pagtanda lang ito, ngunit ipinakita ng kanyang blood work ang mataas na kolesterol, pre-diabetes at maagang senyales ng paninigas ng ugat. Hindi kami nagsimula sa mga reseta, nagsimula kami sa kusina. Nagsimula siyang kumain ng isang plant-forward style diet, maraming gulay, isda, olive oil, whole grains at berries. Sa loob ng 3 buwan, mas lumakas siya, bumuti ang kontrol sa glucose at higit sa lahat, bumalik ang kanyang kumpiyansa sa silid tulugan. Tinawag ito ng kanyang asawa na pinaka-hindi inaasahang himala. Ang pagkain ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong pisikal na kakayahan. Nakakaapekto ito sa inyong mga hormone, mood, pagnanasa at kakayahang manatiling present at konektado sa inyong partner. At hindi tulad ng mga mabilisang solusyon ang isang diet na mayaman sa buo at nakapagpapagaling na pagkain ay nagtatayo ng lakas at katatagan na tumatagal. Magsimula sa paggawa ng isang maliit na pagbabago. Palitan ng isang processed na almusal ng green smoothie o oatmeal na may berries at nuts. Palitan ang pulang karne ng inihaw na salmon 2 beses sa isang linggo. Punuin ang kalahati ng inyong plato ng gulay sa hapunan. Ang mga ito ay hindi mga paghihigpit. Ito ay mga pamumuhunan. Bawat pagkain ay isang pagkakataon upang palakasin ang inyong sirkulasyon at alagaan ang inyong paglalambing. At habang nagsisimulang bumukas ang inyong mga ugat at tumutugon ang inyong katawan, may isa pang kritikal na lugar na madalas na binabaliwala ngunit maaaring mag-unlock ng mas malaking kapangyarihan sa inyong pagkasigla. Hindi ito tungkol sa diet o cardio. Nakatago ito ng mas malalim sa mga kalamnan na alam ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit madalas na nakakalimutang sanayin. At ang pagsasanay sa kanila ay maaaring magdala ng inyong kumpiyansa sa isang bagong antas. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. 3.
Sanayin ang mga kalamnan ng pelvic floor o kegels na may dahilan. Kung mayroong isang bahagi ng kalusugan ng kababaihan na pundasyon sa napakaraming aspeto ng ating kagalingan, ito ay ang pelvic floor. Karamihan sa mga kababaihan ay iniuugnay ito sa panganganak o pag-iwas sa pagtagas ng ihi, ngunit hayaan ninyong sabihin ko mula sa mahigit 3 dekada ng paggamot, sa mga kababaihang higit sa 60 ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay maaaring isa sa mga pinaka-transformational na bagay na gagawin ninyo para sa inyong daloy ng dugo, pakiramdam at koneksyon. Naaalala ko pa noong si Barbara, isang 62 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu, ay pumunta sa akin. Ilang buwan na siyang nahihirapan. Nabawasan ng kanyang pakiramdam, ang mga orgasmo ay tila malayo o imposible at hindi niya maramdaman ang tunay na koneksyon sa kanyang asawa. Sinubukan niya ang mga lubricant at pinag-isipan pa ang mga hormonal cream, ngunit pansamantalang tulong lamang ang mga ito. Ang kailangan niya ay pundasyonal na lakas at hindi ito nasa isang tubo. Nasa kanyang pelvic floor ito. Ang grupong ito ng malalalim na kalamnan ay nakaupo na parang duyan sa base ng pelvis na sumusuporta sa pantog bituka at matris. Kapag mahina ang mga kalamnan na ito, na kompromiso ang daloy ng dugo sa buong rehiyon, nawawalan kayo ng pakiramdam tono at potensyal para sa kasiyahan. Ngunit kapag sinanay ng tama ang mga kalamnan na ito, ay nagsisilbing natural na amplifier na nagpapahusay ng daloy ng dugo, nagpapabuti ng sensitivity ng nerve at nagbibigay sa inyo ng kakayahang makaranas ng mas malalim at mas malakas na orgasmo. Ito ay parang pagdaragdag ng isang nakatagong layer ng sigla sa ilalim ng balat. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng kagamitan gamot o mga appointment, kaunting pagiging consistent lang. Tinuruan ko si Barbara kung paano hanapin ang tamang mga kalamnan yung gagamitin ninyo para pigilan ang paghihi. Pagkatapos ay ginabayan ko siya na magsanay ng mabagal at nakatutok na pag-urong pigain hawakan ng 5 segundo at bitawan. Nagsimula kami sa tapon pag-uulit 2 beses sa isang araw. Walang nakakakita sa kanya na ginagawa ito at maaari niyang isanay habang nakaupo nakatayo o nakahiga sa kama. Pagkatapos ng mga 6 na linggo, pumasok si Barbara sa aking opisina na may ngiti na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ko inaasahan na gagana ito, sabi niya, ngunit pakiramdam ko ay buhay na ulit ako. Napansin din ng asawa ko. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay higit pa sa mechanical. Ibinabalik nito ang kumpiyansa. Ibinibigay nito sa mga kababaihan ang kakayahang tumugon ng may kasiyahan at manatiling engaged, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Kapag alam ninyong gumagana ang inyong katawan, sa paraang dapat mayroong nagbabago sa loob ninyo, nagiging mas bukas kayo, mas present, mas handang ituloy ang paglalambing sa halip na umiwas dito. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang pagkawala ng pakiramdam ay hindi lamang issue sa hormone. Ito ay issue sa tono ng kalamnan. At tulad ng anumang kalamnan, ang pelvic floor ay tumutugon sa pare-pareho at nakatutok na pagsasanay. Hindi ninyo kailangang pilitin ang inyong sarili. Maging tapat lamang sa pagsasanay araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, magsisimula kayong makaramdam ng mas malalim na pakiramdam ng katatagan at isang mas matatag na pakiramdam sa sarili. Ngunit kung talagang nakatuon kayo sa pangmatagalang pagbabago, may isa pang piraso sa puzzle na ito na hindi ninyo dapat balewalain. Hindi ito tungkol sa mga kalamnan o paggalaw. Ito ay tungkol sa pahinga at pagbawi, isang bagay na madalas na binabaliwala ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. At maniwala man kayo o hindi, ang kalidad ng inyong tulog ay maaaring direktang nakatali sa kalidad ng inyong pagkasigla. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para malaman kung narito kayo at engaged. Ituloy natin.
narito na ang ika-4 na punto. 4. Matulog na. Parang nakasalalay dito ang inyong kalusugan. Dahil totoo naman, mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapakumbaba sa panunood ng isang masiglang babae na nawawala ng kislap. Hindi niya ito pinag-uusapan ng hayagan, ngunit nakikita ito sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, sa kanyang katahimikan, sa kung paano niya iniiwasan ang paglalambing. Nakita ko na itong nangyari ng napakaraming beses sa mga kababaihang higit sa isisi na nagsasabi sa akin na sila ay nakakaramdam ng pagiging disconnected hindi lamang sa kanilang partner, kundi pati na rin sa kanilang sarili. At kapag sinisiyasat namin ng mas malalim, madalas akong nakakahanap ng isang nakakagulat na dahilan sa likod ng problema, mahinang tulog. Karamihan sa mga tao ay binabaliwala ang mga gabing hindi mapakali bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay ang talamak na kakulangan sa tulog ay tahimik na sinisira ang isa sa mga pinakamahalagang pundasyon ng sigla ng isang babae, balanse ng hormone at daloy ng dugo. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman pagkatapos ng isang masamang gabi, ngunit ang mga tao ng mababang kalidad na tulog ay nagpapatong-patong sa mga paraan na lubos na nakakaapekto sa inyong kakayahang makaramdam ng pagnanasa kumonekta at makaramdam na buhay. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Si Carolina, 69, ay lumapit sa akin na bigo. Ang kanyang pagnanasa ay naglaho sa nakaraang taon. Palagi siyang pagod, kahit na hindi namang gaanong marami ang kanyang ginagawa. Pinag-usapan namin ang ehersisyo, diet at sirkulasyon, ngunit walang nagpapaliwanag sa pagbaba. Pagkatapos ay tinanong ko, "Kumusta po ang tulog ninyo?" Napabuntong hininga siya. 4 siguro 5 oras sa isang magandang gabi, sabi niya, at nagigising ako ng 3 o 4 na beses. Naroon mismo ang sagot. Ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay pagpapanumbalik. Sa panahon ng malalim na tulog, kinokontrol ng inyong katawan ang inyong mga hormone, inaayos ang mga daluyan ng dugo, at pinabababa ang cortisol, ang stress hormone, na nagpapasikip sa mga ugat at pumapatay sa inyong sex drive. Kapag pinutol ninyo ang inyong tulog, literal ninyong pinuputol ang kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang sarili nito. At lumalabas ito sa silid-tulugan, bago pa man, sa halos kahit saan pa. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga kababaihan na natutulog ng wala pang 6 na oras bawat gabi ay may malaking pagkagambala sa kanilang mga hormonal cycle at mas mataas na antas ng mga inflammatory marker. At hindi ito hihinto doon. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng presyo ng dugo, nakakagambala sa produksyon ng nitric oxide at humahantong sa nabawasang pakiramdam at pagkasigla. Ito ay parang sinusubukang patakbuhin ang isang high-performance na makina na walang langis. Maaaring tumakbo ito, ngunit hindi maayos at hindi magtatagal. Nakipagtulungan ako kay Carolina upang mapabuti ang kanyang sleep hygiene. Nagsimula kami sa mga simple at makapangyarihang pagbabago, pagtatakda ng isang pare-parehong oras ng pagtulog, pagpapatay ng mga screen 1 oras, bago matulog pagbabawas ng caffeine sa hapon, at paglikha ng isang madilim tahimik at malamig na kapaligiran sa silid-tulugan. Hindi ito agad-agad, ngunit sa loob ng ilang linggo, nagsimulang matulog si Carolina ng dire-diretso ng mas madalas. At ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya. Bumalik ang kanyang lakas, gumaan ang kanyang pakiramdam at dahan-dahan bumalik ang kanyang paglalambing. Sinabi niya sa akin, para akong nagising mula sa isang ulap na hindi ko man lang alam na naroon ako. Iyan ang ganda ng tulog. Wala itong hinihiling kundi ang inyong kahandaang maglaan ng espasyo para dito. At bilang kapalit ibinabalik nito sa inyo ang inyong kalinawan lakas at kakayahang kumonekta, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Dahil kapag nakakaramdam kayo ng pahinga, lahat ay nagbabago.
Lumalapit kayo sa inyong partner ng may init hindi inis. Nararamdaman ninyo muli ang pagnanasa. Naaalala ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pakiramdam na buhay sa inyong sariling balat. Kaya ngayong gabi, kapag humiga kayo, ituring ang tulog bilang gamot na ito. Hayaan ang inyong katawan na gumaling, hayaan ang inyong mga hormone na manumbalik, hayaan ang inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at malayang dumaloy muli. Dahil bawat magandang araw at bawat gabing puno ng paglalambing ay nagsisimula sa kung paano kayo natutulog. At habang nagsisimulang gumaling ang inyong katawan sa mga tahimik na oras na yon, may isa pang puwersa na kailangan ninyong masterin. Hindi ito pisikal, ngunit ito ay kasing lakas ng anumang napag-usapan na natin. Ang tinutukoy ko ay ang stress at kung paano ang pag-aaral na bitawan ito ay maaaring mag-unlock ng isang bagong antas ng koneksyon at kasiyahan. Suriin natin ito. B. Bawasan ng stress sa pamamagitan ng paghinga. Koneksyon at layunin? Nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na mga kababaihan na nagsabi sa akin, "Doktora, sa tingin ko may sira sa akin." Ipinaliwanag nila kung paano hindi tumutugon ang kanilang mga katawan, tulad ng dati, kung paano naging mahirap o kahit imposible na ang paglalambing. Binanggit nila ang mga karaniwang salarin, menopause edad mababang hormones, ngunit madalas, kapag dahan-dahan kong sinisiyasat ng mas malalim, natutuklasan ko na ang tunay na salarin ay hindi pisikal. Ito ay stress. Ang stress ay tahimik, ngunit walang tigil. Hindi lang nito pinapabigat ang inyong mga balikat, pinapasikip nito ang inyong mga daluyan ng dugo, pinipigilan ang inyong dibdib, ninanakaw ang inyong mahimbing na tulog, at unti-unting sinisira ang inyong kakayahang makaramdam ng pagnanasa, koneksyon at kumpiyansa. At sa paglipas ng panahon, ang talamak na presyo na yon ay nagsisimulang isara ang malusog na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na pinakasensitibo sa sirkulasyon tulad ng pelvic region. Naaalala ko ang isang babae, si Diana, edad 71, na may asawa ng mahigit 4 na dekada. Pumunta siya sa akin, hindi dahil masakit ang nararamdaman niya, kundi dahil wasak ang kanyang puso. "Hindi na kami gaanong malapit," sabi niya. "Wala na akong maramdaman pisikal man o emosyonal." Si Diana ay walang anumang mapanganib na gamot at maganda ang kanyang blood work, ngunit ang kanyang buhay ay puno ng tahimik na pasanin pag-aalaga sa kanyang mga tumatandang magulang, pamamahala sa pinansyal na pressure, pagkimkim sa mga dekada ng hindi nasasabing kalungkutan. Dala-dala niya ang lahat ng iyon sa loob at isinasara siya nito mula sa loob palabas. Ina-activate ng stress ang sympathetic nervous system na madalas nating tawaging fight or flight. Sa survival mode, hindi inuuna ng inyong katawan ang paglalambing. Pinapakipot nito ang mga daluyan ng dugo, nagbobomba ng cortisol sa inyong sistema, nagpapataas ng presyo ng dugo, at pinipigilan ang mga hormone na may kaugnayan sa pagkasigla. Sa estado na yon, ang kasiyahan ay nagiging mas mahirap makamit at halos imposibleng yakapin. Ngunit narito ang pag-asang katotohanan sa parehong paraan na isinasara kayo ng stress. Ang kapayapaan ay maaaring magbukas sa inyo muli. Kapag naglalaan kayo ng oras upang huminga, ng malalim dahan-dahan at may intensyon nagsesenyas kayo sa inyong katawan na ligtas na ulit. Lumilipat kayo mula sa fight or flight patungo sa rest and restore. Nagre-relax ang mga daluyan ng dugo, tumataas ang nitric oxide, kumakalma ang tibok ng inyong puso, at unti-unti bumabalik ang sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga. Hindi lang ito psikolohikal, ito ay biochemical. Iyon ang dahilan kung bakit hinihikayat ko ang bawat babae na higit sa isita na magkaroon ng pang-araw-araw na ritual sa pagbabawas ng stress. Para sa ilan ito ay paghinga sa umaga, huminga ng malalim sa loob ng 4 na bilang pigilin ng 7 at ilabas ng 8. Para sa iba, ito ay pagsusulat sa journal banayad na yoga o simpleng pag-upo ng tahimik sa hardin.
Ngunit ang pinakamahalaga ay huminto kayo ng sapat na katagal para makaramdam. Dahil ang mga emosyong inilibing ng buhay ay hindi namamatay. Nabubuhay sila sa inyong katawan at nakakaapekto sa kung paano ito gumagana. Ang koneksyon ay meron ding kritikal na papel. Ang paghaplos ng tao ay contact pagtawa. Hindi ito mga luho. Ito ay mga mahahalagang senyales ng buhay. Makipag-usap sa inyong asawa, sa inyong anak na babae, sa inyong matalik na kaibigan. Sumali sa isang grupo, mag-volunteer bumalik sa isang bagay na nagbibigay sa inyo ng layunin. Dahil kapag muling bumukas ang inyong puso, madalas na sumusunod ang inyong katawan. Sinimulan ni Diana ang pang-araw-araw na paghinga, binawasan ang mga commitment na umuubos sa kanya at nagsimulang maglakad ng tahimik kasama ang kanyang asawa, hindi para mag-ehersisyo, kundi para muling kumonekta. 3 buwan pagkatapos bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Nagho-holding hands na kami ulit, sabi niya. Hindi na kami 20 pero pakiramdam ko ay buhay ako. Pakiramdam ko ay asawa ulit ako. Iyan ang magagawa ng pagbabawas ng stress, hindi lamang para sa inyong puso, kundi para sa inyong buong pagkababae. Nagbibigay ito ng espasyo para sa paglalambing, para sa lakas, para sa mismong buhay na bumalik. At gayon pa man, habang natututo kayong pakalmahin ang inyong isipan at muling kumonekta sa emosyonal, may isa pang kritikal na gawi na maaaring magpabuti o sumira sa inyong sirkulasyon, isang pag-uugali na pinanghahawakan ng ilang kababaihan nang hindi napapansin na dahan-dahan nitong pinuputol ang kanilang daloy ng dugo, kasiyahan at balanse ng hormone. Oras na para pag-usapan natin ito. At kung handa na kayong ganap na bawiin ang inyong kalusugan, hindi ninyo maaaring baliwalain ang susunod. 6. Itigil ang paninigarilyo, maging moderato sa alak. May mga pag-uusap na madali para sa akin bilang isang doktor at mayroon ding mga mahihirap. Isa ito sa mga mahihirap, ngunit isa rin ito sa mga pinakamahalaga. Kapag ang isang babae ay nakaupo sa harap ko na naghahanap ng mga sagot, kung bakit hindi tumutugon ang kanyang katawan, tulad ng dati, bakit hindi komportable ang pakikipagtalik, bakit nawala ang pagnanasa, bakit parang isang alaala na lang, ang paglalambing lagi kong tinatanong sa kanya ang 2 bagay, naninigarilyo po ba kayo at gaano po karami ang inyong iniinom? Minsan siya ay mag-aalangan, minsan sasabihin niya, nagbawas na po ako o pang-sosyal lang. Ngunit mas madalas, kaysa sa hindi mayroong isang tahimik na pag-amin na ang mga gawin na ito na nabuo noon pa ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. At habang maaring mukhang maliit ang mga ito, ang totoo ay direktang sinisira nila ang mga mismong daluyan ng dugo na responsable para sa sexual na paggana at koneksyon. Simulan natin sa paninigarilyo. Ang nikotina ay isang vascular constrictor. Pinapasikip nito ang inyong mga daluyan ng dugo, sinisira ang lining ng inyong mga ugat, at binabawasan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng nitric oxide, ang molekula na responsable sa pagre-relax ng daloy ng dugo sa pelvic region para sa pagkasigla at lubrikasyon. Ang hindi napapansin ng maraming kababaihan ay ang mga ugat sa pelvic area ay mas maliit at mas delikado kaysa sa mga nasa puso. Nangangahulugan iyon na ang mga problema sa kalusugang sexual ay madalas na unang nakikitang sintomas ng nakatagong pinsala sa vascular. Minsan akong gumamot sa isang 5 taong gulang na babae na nagngangalang Helena na nanigarilyo ng mahigit 40 taon. Sinubukan niya ang mga hormonal cream, ngunit hindi sapat ang tulong nito. Sinabi niya sa akin, ginagawa ko na po ang lahat ng tama, pero ayaw pa ring mawala nito. Nang ipakita ko sa kanya kung paano dahan-dahang pinakipot ng paninigarilyo ang mga ugat sa kanyang pelvis at kung paano maaaring literal na bumukas muli ang mga ito, sa paglipas ng panahon may nag-click. Hindi na lang ito tungkol sa pagtigil sa sigarilyo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang buhay
at sa kanyang pagsasama. Nangailangan ito ng pagsisikap suporta at isang relapse, ngunit nagawa niya ito. At nang bumalik siya, pagkatapos ng 6 na buwan, sinabi niya sa akin, "Hindi lang ako tumigil sa paninigarilyo. Nakuha ko ang aking katawan pabalik. Nakuha ko siya pabalik. Ang alak din ay madalas na hindi nauunawaan. Ang isang baso ng alak, paminsan-minsan, ay hindi ang issue. Sa katunayan ang katamtamang dami, lalo na ang red wine, ay maaring magkaroon ng bahagyang benepisyo sa cardiovascular. Ngunit ang sobrang dami, masyadong madalas, ay nagsisimulang magpamanhid sa sensitivity ng nerve, nakakasagabal sa balanse ng hormone at nagpapahina sa pagkasigla. Ang talamak na pag-inom ng alak ay isang kilalang depressant at maaari nitong nakawin sa inyo ang spontaneity, kumpiyansa at pisikal na tugon. At hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam, ito ay tungkol sa presensya. Nakita ko kung paano lumilikha ng emosyonal na distansya ang labis na alak, nagpapamanhid ng damdamin at ginagawang rutina o obligasyon ang mga intimong sandali. At kapag nawala ang kislap ng isang mag-asawa, hindi ito laging dahil sa edad. Minsan ito ay dahil merong humadlang, at madalas ang hadlang na iyon ay nasa isang bote o isang pakete. Ngunit narito ang nakapagpapasiglang bahagi, gustong gumaling ng inyong katawan. Kahit na pagkatapos ng mga dekada ng paninigarilyo o matinding pag-inom ang inyong mga daluyan ng dugo ay maaring gumaling, ang mga nerve ending ay maaring mag-repair at ang mga antas ng hormone ay maaring magsimulang magbalanse muli. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na gumawa ng desisyon na bitawan ang mga gawin na ito at sa loob ng ilang buwan ay nakaramdam ng mas mabilis na pagtugon, mas komportable at mas konektado sa kanilang partner kaysa sa mga tao na lumipas. Kung pinanghahawakan ninyo ang isa sa mga gawin na ito, hindi ako narito para humusga. Narito ako para ipaalala sa inyo na posible ang kalayaan at gayon din ang pagpapanumbalik. Hindi pa kayo huli. Hindi pa kayo masyadong malayo. Ang inyong katawan ay naghihintay ng senyales na handa na kayong bumalik sa buhay. At kung handa na kayo, mayroon akong isang huling piraso na gusto kong ibahagi sa inyo. Maaaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi isang pagbabago sa pamumuhay, kundi isang desisyon na kontrolin ang inyong kalusugan sa paraang madalas na ipinagpapaliban ng karamihan sa mga kababaihan. Ito ang sandali kung saan hihinto na kayo sa paghula at magsisimulang tunay na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Pag-usapan natin yan sa susunod. 7. Magpa-check up ng vascular at hormonal health. Ang huling ito ay maaaring ang pinakamahirap na hakbang para sa maraming kababaihan. Hindi dahil ito ay pisikal na hinihingi, kundi dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan, magtanong, at sa wakas ay itigil ang pagbaliwala sa mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ngunit masasabi ko sa inyo nang walang pag-alinlangan ang pagpapatingin sa doktor para sa isang komprehensibong health check-up ay maaring ang pinakamakapangyarihang gawa ng pangangalaga sa sarili na gagawin ninyo. Nakita ko na ang napakaraming kababaihan na higit sa iksinta na pumasok sa aking opisina na bigo tungkol sa kanilang kalusugang sexual, kumbinsido na mayroong mali doon sa ibaba. Gayong sa katotohanan, ang isyu ay mas malalim pa. Ang panunuyo ng ari at mababang libido ay madalas na unang nakikitang sintomas ng isang mas malaking alalahanin, mahinang kalusugan ng vascular o hormonal imbalance. At ang totoo, ang mga parehong makipot o nasirang ugat na nakakaapekto sa inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay maaring tahimik ding nagpapataas ng inyong panganib para sa sakit sa puso, stroke o kahit na diabetes. Hindi ko malilimutan si Patricia, 72, na pumunta sa akin na may mga alalahanin tungkol sa pagbaba ng libido at masakit na pakikipagtalik. Itinuring niya itong pagtanda lang.
Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagsasabi sa akin na hindi siya kumbinsido. Nagpatakbo kami ng ilang simpleng pagsusuri presyon ng dugo, fasting glucose cholesterol at isang hormone panel. At ang natuklasan namin ay nagbago ng lahat. Mayroon siyang hindi pa natutuklasang type 2 diabetes, mapanganib na mataas na presyon ng dugo at maagang yugto ng atherosclerosis. Ang kanyang kalusugang sexual ay hindi ang problema. Ito ay ang kanyang mga ugat. Ang pagbisitang iyon sa literal ay nagligtas ng kanyang buhay. Ang pagpapacheck-up ay hindi lamang tungkol sa paggamot ng mga sintomas. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa inyong katawan at pag-iwas sa bagyo bago ito tumama. Nagsisimula ito sa isang basic panel, mga pagbasa ng presyo ng dugo, antas ng kolesterol, asukal sa dugo, at mga pagsusuri sa hormone tulad ng estradiol at FSH. Ngunit maaari tayong lumayo pa, pagsuri para sa mga marker ng pamamaga thyroid function at maging mga Doppler ultrasound kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng impormasyon ay kapangyarihan. Dahil kapag alam ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, maaari kayong kumilos. Maaari kayong magbago ng direksyon. Maaari kayong gumawa ng mga desisyon na may kaalaman sa halip na mamuhay na may tahimik na pinsala taon-taon. Maraming kababaihan ang umiiwas sa mga pagsusuring ito dahil sa takot. Takot sa kung ano ang maaari nilang matuklasan. Takot na mahusgahan. Takot na huli na sila. Ngunit ipinapangako ko sa inyo ang pagharap sa katotohanan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng lakas. Ito ay isang babae na nagsasabing, sapat ang pagmamahal ko sa aking sarili at sa mga taong mahal ko para alamin ang katotohanan at gumawa ng isang bagay tungkol dito. At narito ang bahaging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kapag nahuli natin ang mga problemang ito, nang maaga tumutugon ang katawan. Maaaring gumaling ang mga daluyan ng dugo. Maaaring mabalans ang mga hormone, maaaring mapamahalaan ang metabolismo, at oo, maaaring bumuti ang pakiramdam minsan ay kapansin-pansin. Bumabalik ang paglalambing, bumabalik ang kumpiyansa, at nagsisimulang magsara muli ang distansya sa pagitan ninyo at ng inyong partner. Kaya kung umabot na kayo dito at seryoso kayo sa pagbawi ng inyong sigla, huwag laktawan ang hakbang na ito. Magpa-iskedyul. Itanong ang mahihirap na tanong. Kunin ang mga sagot. Ganito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa paghula, kundi sa pag-alam. At ngayong napagdaanan na ninyo ang lahat ng 7 mahahalagang paraan upang mapabuti ang daloy ng dugo at koneksyon pagkatapos ng 6-2, meron akong isang huling mensahe na gusto kong iwan sa inyo. Hindi ito tungkol sa agham o mga gawain. Ito ay tungkol sa paniniwala. Paniniwala sa kung ano pa ang posible at kung ano pa ang maaring mangyari sa inyong hinaharap. Pag-usapan natin iyan ng sama-sama. Isang huling salita mula kay Dr. Della Paz. Gusto kong iwan sa inyo ang isang bagay na natutunan ko, hindi lamang mula sa mga aklat o medical journal, kundi mula sa pakikipag-upo sa mga tunay na kababaihan sa loob ng mahigit 3 dekada. Mga babaeng tulad ninyo, mga babaeng nagsumikap nagmahal, ng malalim nagsakripisyo para sa kanilang mga pamilya, at ngayon ay sinusubukang unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda ng may lakas, dignidad at koneksyon. Narinig ko ang kanilang mga pagkabigo, kanilang mga pagdududa, kanilang tahimik na kalungkutan nang magsimulang magbago ang kanilang mga katawan sa mga paraang hindi nila inaasahan. Ngunit may nakita rin akong isang bagay na makapangyarihan. Nakakita ako ng pagbabago dahil narito ang katotohanan na hindi sasabihin ng karamihan ng malakas. Hindi pa kayo tapos. Maaring mas matanda na ang inyong katawan, ngunit nakikinig pa rin ito. Tumutugon pa rin ito. At ang inyong pagnanais para sa pagiging malapit, para sa sigla, para sa pakiramdam na buhay, sa inyong sariling balat, naririyan pa rin yan. Hindi ito nawala.
Naghihintay lang ito na balingan ninyo. Bawat estratehiya na ating napag-usapan ay nakaugat sa isang simpleng ideya. Ang daloy ng inyong dugo ay ang lifeline ng inyong pagkababae. Kapag maayos ang daloy ng dugo, gayon din ang inyong lakas, inyong paglalambing, inyong pakiramdam sa sarili. Kapag hindi lahat ay nagsisimulang parang humihina. Ngunit ngayon, alam na ninyo kung paano yun baguhin. Natututunan ninyo ang kapangyarihan ng paggalaw na 30 minuto lang ng paglalakad sa isang araw ay maaaring gisingin ang inyong circulatory system at ibalik ang buhay sa inyong mga cell. Nakita ninyo kung paano ang pagkain ay hindi lamang panggatong, kundi isang anyo ng pagpapagaling. Kung paano ang kinakain ninyo ay maaaring magbukas ng mga ugat at muling pag-alabin ang pagnanasa. Natuklasan ninyo kung paano ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay maaaring magbalik sa inyo ng kasiyahan at kumpiyansa. Napagtanto ninyo na ang tulog ay hindi isang luho, kundi isang haligi ng kalusugan ng hormone at vascular. Hinarap ninyo ang epekto ng stress at natutunan kung paano maibabalik ng presensya paghinga at layunin ng kinuha ng pressure. Hinarap ninyo ang mahihirap na katotohanan tungkol sa paninigarilyo at alak at sana ay natagpuan ninyo ang motibasyon upang simulan ng pagbitaw. At higit sa lahat, na ipaalaala sa inyo na ang pagpapacheck up, pagharap sa mga numero at pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang bagay na nagpapalaya sa inyo. Ang susunod na mangyayari ay nasa sa inyo na. Ngunit gusto kong malaman ninyo ito, hindi pa huli ang lahat at hindi kayo nag-iisa. Ang mga kababaihan na nakahanap ng paggaling at muling koneksyon ay hindi palaging yung may perpektong gawi o perpektong katawan. Sila yung mga nagpasya na itigil ang pagbaliwala sa mga tahimik na senyales at simulan muling alagaan ang kanilang sarili. Sila yung mga naniniwala na sulit pa rin sila. Nasaksihan ko ang mga pagsasama na muling nag-alab. Nakakita ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s, kahit 80s, na mas tumayo ng tuwid, ngumiti ng mas malawak at nakaramdam muli ng ningning, hindi dahil sa isang himalang gamot, kundi dahil kinuha nila ang pagmamay-ari ng kanilang kalusugan, kanilang mga pagpili at kanilang hinaharap. At umaasa ako higit sa lahat na gagawin ninyo rin ang pareho. Hindi lamang para sa inyong katawan, hindi lamang para sa inyong partner, kundi para sa bahagi ninyo na gusto pa ring makaramdam na masigla ni nanais at buhay. Ang bahaging hindi pa sumusuko. Kaya gawin ang unang hakbang o ang susunod. Susunod ang inyong daloy ng dugo. Lalalim ang inyong koneksyon. At sa paglipas ng panahon, gayon din ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pag-alam na hindi kayo nagpasya sa paghina. Pinili ninyong bumangon dahil pagkatapos ng 60 ang paglalambing ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang muli. Mahalagang aral ang pagtanda ay hindi isang hatol ng paghina, kundi isang pagkakataon para alagaan ang ating sarili sa mas malalim at matalinong paraan. Ang inyong kalusugan, sigla at kaligayahan pagkatapos ng edad 60 ay nasa inyong mga kamay pa rin. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring maglaan ng sandali para i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang content na tulad nito at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang maaaring kailangang marinig ito. At pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo o anong hakbang ang handa na ninyong gawin. Mahalaga ang inyong kwento at ang inyong boses ay maaaring maging pampalakas ng loob na kailangan ng ibang babae upang simulan ng kanyang sariling paglalakbay pabalik sa sigla.